automatic transmission na walang reverse gaya nito. Kahit anong apak-apak ay ayaw talagang tumuyok-tuyok yung gulong. Ang unit natin ngayon ay Toyota Rush from Cotabato City. Ito. So bali ang problema dito ay ayaw tumuyok-tuyok yung reverse. So ngayon ay tingnan natin, nakailaw yung sign ng pitaka at yung sign ng ATM. Ayan o, 80 ATM. So ngayon ay kambyada natin ng reverse. Ito. So naka-reverse na tayo. Ayan, kita natin. So kahit anong apak-apak yung ginawa ko pero wala talaga. Pero yung drive niya, ayan, meron naman siyang drive. Ibig sabihin yung reverse lang talaga yung may problema dito. Ayan, so siyempre ang gagawin natin ay fast forward na tayo. Ginamitan natin ng ayan, jack stand. Inangat natin ng kunti tapos ito na. Inihaw-ihaw natin yung transmission. Hindi na natin pinakita na tinanggal natin to, basic lang naman to. So yan, maliit lang yung transmission niya. So kailangan natin tong operahan dahil sa meron siyang cancer sa likod. Oo, yung sa likod niya talaga kasi ayaw niyang umatras-atras. So gagamitan lang ng mga maraming tuyok-tuyok to para matanggal yung lahat ng bolt at siyempre niligwat-ligwat na rin. Yan, so dahil sa meron pang itiip sa ilalim, hindi nag-drain yung mga kasama natin, kaya yan, tinuwad-tuwad lang muna. Tapos gamitan na naman ng maraming tuyok-tuyok dito sa oil pan. Ayan. So basic lang. Sa mga nagtatanong naman bakit nasira na ang transmission nito. So simple lang. Wala naman talagang bagay na hindi nasisira at saka isa pa, pag hindi nasira yung sasakyan ng mga mayayaman ay hindi tayo mabubuhay ng mga mekaniko. Siyempre ay kailangan din nating kumain ng bigas. Oo, kaya dapat masira talaga yung sasakyan nila. Kaya magpasalamat tayo na hindi sila nag-change oil ng itiip para ganito yung mangyari. So kayong mga may-ari ng sasakyan dyan ay huwag kayong mag-change oil ng transmission ninyo. So para naman meron kaming malalagnot dalaibot. Ayan, ito na yung pressure pump ng tapos tinanggal na natin lahat ng laman sa ilalim ng transmission. So para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung walang atras, ayan, dito tayo sa mga lining. Oo, tanggalin natin to para magkaalaman. So ngayon ay observe natin dito. Ayan, yung matagal ko na tinanggal. Ayan, so kita nyo ba yan, yung clutch lining na naputol na. Ayan, naputol nga talaga. Ibig sabihin ay kaya pala ayaw umatras. Tapos yung iba naman, ayan, tingnan natin lahat ng mga lining dito para makasigurado. So siyempre kung ganito na mangyayari, kailangan talagang lagnutin lahat, hindi lang yung reverse. Oo, maliit lang naman yung transmission na to, kaya kunti lang din yung laman ng ilalim. So ito yung dahilan, kita nyo yung filter, sobrang dumi talaga. So salamat talaga at madumi kang filter ka, pero meron kaming nalalagnot dalaibot. Yan, so tingnan natin sa ilalim. Ayan, pinukpok ng martilyo talaga dito. Dahan-dahan lang yung pagpukpok, yung lang, yung parang lalong masira lang ba ng kunti. Yan, so tingnan nyo ba, meron siyang dito, lapit sa camera. Ayan, may sumayad siya sa ilalim, ibig sabihin ay merong disalign to. Siyempre pagkatapos nating matanggal yung mga lining sa ilalim ay ito na, kita nyo yung parts natin, airport. So hindi natin pinadaan sa lupa yan, pinadaan natin sa ibabaw ng kalangitan. Ayan, ito yung ipapalit natin, yung molded piston at saka yung rebuilding kit. Oo, kailangan natin palitan talaga ng bago yan. Tapos yung yung molded piston ay ginamitan natin ng machining. Oo, dahil sa dun sa kita nyo naman yung sumayad. Dahil sa meron siyang sumayad, kailangan natin siyang solusyonan para hindi bumalik yung sayad. So ayan, nagyaw-yaw yung kasama natin. Yan yung kaibigan natin na machinist. Siya yung nilalapitan natin para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Oo, ito lahat yung pinamachine ko. Sobrang dami.
Siyempre, pagkatapos mag-machine ay kailangan na nating isauli yung lahat ng parts na tinanggal natin sa ilalim. So kailangan lang na masauli lahat, dapat walang sobra para hindi makita nung may-ari, baka pagalitan tayo. So yan basic lang naman siya, kailangan lang na masunod-sunod yung pagkatanggal natin. Tapos password forward na tayo, kinabit na natin yung sa likuran para hindi na tumagal yung video natin, kasi galit na yung iba, gusto na nila malaman kung effective ba yung ginawa natin. So gabi pala yung trabaho natin dito, nag overtime tayo, kita nyo naman So pagkatapos nating maikabit yung transmission ay kailangan na nating ibaba yung sasakyan. Ayan, so umandar na, pass forward tayo dito. Sarado agad yung hood at nang magkaalaman, siyempre dito na magkaalaman, ayan, pinaabanti na agad. Meron pa rin siyang abanti gaya nung dati. So ngayon ay atras na, ayun, good job. Meron na talagang abanti at atras, ayan, umatras talaga siya. Legit na legit yung tsamba, nakuha talaga sa patsamba, abanti at atras. Ibig sabihin ay natsambahan siya, kaya try natin kung okay ba yung abanti nito, kung malakas ba yung takbo. Siyempre, dahil sa gabi na, dahan-dahan lang yung takbo natin. Overall transmission, tumatakbo ng 120 km/h. Dahan-dahan lang para iwas tumikalbong.